Okay. Salamat, Brother Roland, sa panalangin. Okay, ang ating pag-uusapan ngayon is about the four Gospels. Okay. Nakikita niyo ba yung ano ko? Okay, nakikita niyo ba? The four Gospel. Nababasa. Nababasa niya. So our subject today is about the four Gospels. This is the description of our course. So this subject is designed to present the life, miracles, death, and resurrection of the Lord Jesus Christ. At yan ay makikita natin doon sa iba't iba, sa apat na anggulo, no, ng mga gospel narratives. So sa pananaw ng isang ebanghilista at sa pananaw ng iba't ibang mga ebanghilista na Mateo, sina Marcos, Lucas, at saka si Juan. So what we are expecting dito sa subject natin, first is to be able to identify and explain the difference and similarities between the narratives in the four Gospels. So titingnan natin doon kung bakit minsan mayroon silang pagkakaparehas at minsan naman ay magkaiba sila ng kanilang narratives o ng kanilang records about the life of the Lord Jesus Christ. And second, to be able to distinguish the goal and intended audience of each gospel writer and their connection to Christ. So dito ay titingnan natin sino-sino yung mga sinulatan ng bawat ebanghilista, no? Iba-ibang kanilang approach. So ibig sabihin, meron silang iba't ibang objective doon sa kanilang pagkakasulat. Patlo, to be able to recognize key figures seen through the four Gospels and discuss the impact Christ made on their lives. Titingnan din natin ang naging epekto ng ebanghelyo sa mga tao matapos nilang malaman ang kwento patungkol kay Kristo. And then to develop a greater understanding of the life of Jesus in order to better present the gospel to believers. Mahalaga ito kasi if we don't have the right understanding and knowledge about the true Jesus, there is a big possibility that we will be presenting a different Jesus. Katulad ngayon, maraming mga nagtuturo, they are using the name Jesus but they are presenting different Jesus. So mahalaga makita natin dito yung pagpapakilala ng mga ebanghilista kung sino talaga si Jesus. And then to develop a deeper passion and appreciation for the influence of the gospel on your own life and learn from the life and teachings of Jesus Christ. So this is not only for intellectual benefits, no, na parang dagdag kaalaman sa atin. Ang mahalaga ay matapos nating malaman ito ay meron itong practical application sa buhay natin at nakikita ang epekto ng tunay na pagkakilala kay Kristo. By the way, itong materials na to ay ito ang ginagamit ng BBCA. Kaya sundan lang natin. May mga times kasi na meron ako sariling materials pero sa ngayon kasi ay wala akong time para mag-prepare. Marami akong mga preparasyon kaya ito na lang muna ginamit natin. So this is our instructional methods. This course is taught using a variety of instructional methods, including lecture,
class discussion, small group work, and research assignment. So expect na magkakaroon tayo dito ng mga research assignments at syempre mayroon tayong mga discussions. Kung small group, ito na rin yung ating ginagawa sa online. Ang madadagdag lang siguro yung research assignments. Textbook and materials, of course, kailangan natin may Bible tayo dahil yung 4 Gospels, wala namang ibang pagkukuhanan tayo ng 4 Gospels. Yung 4 lang na na evangelists. And then of course, you must have your own paper or notebook para at least nakakapag-record kayo sa mga pinag-uusapan natin, nakakapag-take note kayo. So that every time na meron tayong mga questions, pwede nating ma-discuss. So these are the topics that we will be discussing for 8 weeks. This week, introduction and background on the 4 Gospels. And then the second week is the introduction of Christ and his early Judean ministry. Then the third week, Galilee and the height of Jesus' ministry. And then midterm, no? Tapos fifth week, the late Judean and Perean ministries. Passion week, the death, burial, and resurrection of Christ, and then finals. So ito ay guide lang ito. Depende sa magiging sitwasyon natin. Mag-adjust na lang tayo. Depende sa ating magiging sitwasyon. No? But basically, meron tayong guide. So, yung mga quizzes ay i-prepare na lang natin siguro yung mga quizzes or maaaring yan ay take home. No? Take home na lang. Dali lang naman ang mga quizzes natin dyan. Okay, so wala kayong problema sa grades kasi kapag kayo naman ay nag-aaral, matututo kayo. Okay, ito yung ating grading system. Ito yung mismo galing sa sa BBCA. Any questions? Ating syllabus sa ating pag-aaralan. Meron kayo mga question? Wala. Okay. Nakikita niyo ba sa screen? Opo, pakinggan po. Kita niyo. Okay, so magkakaroon tayo ng, of course, hindi natin to pag-uusapan ng malinaw kung hindi natin babasahin mismo yung 4 Gospels. So you are required to read the 4 Gospels. So kung nabasa niyo na yon, at least good for you. Pero kung hindi pa, mag-start na ulit kayo. So meron tayong guides dito on how to read the 4 Gospels. So ngayong week na to, you try to read 14 chapters sa Matthew. No? Then sa second week ay 15 to 28. So dalawang lang yon, dalawang linggo yung isang gospel. And then after that, yung Mark naman. Sa Mark isang linggo babasahin din yon, no? Mark chapter 1 to 16.
And then Luke chapter 1 to 12, fourth week. And then on the fifth week, Luke 13 to 24. On the sixth week, John chapter 1 to 10. And then John 11 to 21. So yan na yung pinakahuli. Chapter 21. Tapos 8. Tapos na, wala na kayong reading material. So, i-check na lang natin kung nakabasa kayo ng mga books. Okay? Any question regarding dito sa reading assignment? Nakuha nyo ba? Anyway, ito naman ay naka-record. Pwede ko ulit i-post naman. Saan ba yun? Okay, so let's start. Anybody can answer, no? In your own idea, why we need to study the four Gospels? Bakit natin kailangan pag-aralan ng four Gospels? Brother Roland? Ano po? Bakit Sa akin po ay pag-aralan? para sa akin, sarili opinion lang po, sa akin po ay napakahalaga po na pag-aralan ng four gospel dahil ito po yung kumbaga po ay panahon na nabuhay si Jesus Christ at pinatunayan niya na siya po yung Messiah. Kumbaga po, kung hindi pag-aaralan yung four gospel, parang hindi ko malalaman na yung mga sinabi sa Old Testament na nagawa ni Jesus, na nagawa niya kung hindi ko po siya pag-aaralan. Parang ganun. Si Sister Ruth, bakit kailangan natin pag-aralan itong four gospel? Para sa akin, Pastor, napakahalagang pag-aralan natin yung four gospel kasi bilang isang matayo sa unahan o humahandle ka ng isang gawain, pag hindi mo naman alam yung itinuturo mo sa unahan, yung kung paano, yung kung ano nangyari nung panahon ni Jesucristo, buhat nung siya'y nabuhay hanggang sa mamatay at mabuhay muli, ay napakahirap kang tumayo sa unahan na wala kang kaalaman. Yun po. Okay. Brother Chris. Para sa akin po, Pastor, yun nga, yung sinabi ni Sister Ruth, napakahalaga, napaka-importante. Itinuturing din po natin ito na sentro ng ating saligan, ng ating paglakad bilang Kristiyano. Yun nga po, mahalaga din po na kilalanin at malaman yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga aral niya, lalo-lalo niya yung kanyang ministeryo dito sa lupa noon, na may isa pamuhay natin at may ibahagi. Yun nga po, yung Great Commission is, sabi niya is, i-preach yung kanyang mabuting balita, maging disipulo ang lahat. And then napaka-importante din po sa isang mangangaral o sa isang leader o isang elder ng isang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo is maalam din po sa
sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Kasi nga, di ba, Pastor, sabi niyo po, you cannot give or teach what you don't have. Oo. Hindi ka makakapagbigay ng bagay na wala ka. Opo. At hindi lang po, Pastor, ituro, yung bang not only by knowledge, kundi pati sa puso din natin at sa ating pamumuhay ay makita at mag-manifest or something like may sa pamuhay bilang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, salamat. So, at least nagkakaroon tayo ng mga idea kung bakit kailangan natin ito pag-aralan. Brother JC, meron kang nais na i-share sa kahalagahan ng pag-aaral ng Four Gospels? Ano po, para saan nga po, napakalaga nga po ng Four Gospels dahil po nung po natin makikita yung katotohanan at napakahirap po sa isang tumatayo sa magtuturo na walang kaalam-alam. Tuturo din mangyayari mo, puro kwento na lamang. Kaya nga po mas maganda nga po na papag-aralan ng Four Gospel at nababasa mismo natin para yung stand po natin bilang isang Kristiyano ay naroroon at patuloy na mapagtibay at lumalim ang ating kaalaman dun po sa Four Gospel. Kaya napakahalaga po noon para sa akin para hindi po maliligaw ng ibang katuruan dahil po tayo na mismo nag-aaral at nagbabasa niya. Kaya yun na po ang akin. Okay. Salamat po. So palagay niyo, bakit tinawag na gospel yung apat na yon? May idea kayo? Bakit tinawag na gospel, for gospel yung apat na aklat? Apat na aklat. Bakit tinawag na gospel? Di ba pag sinabing gospel, ibig sabihin niyan ay evangelion or good news. So bakit naging good news ang four gospels? Mabuting kwento. Okay. Mabuting balita. Mabuting balita para sa kaligtasan. Okay, so kasi nga tama no, mayroong inaantabayanan ang mga tao, particularly ang mga Hudyo, na sila ay ililigtas ng Diyos at dumating ang mabuting balita. Dumating nga ang tagapagligtas, kaya lang hindi nga nila kinilala. Pero sa ating mga Kristiyano, malinaw sa atin na yan ang ebanghelyo na kung saan may kinalaman sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin yung kanyang incarnation, yung kanyang pamumuhay ng may kabanalan, so yung kanyang perfect life, no? And then yung kanyang death and resurrection, diyan nakatalayan, and of course yung kanyang ascension, yung pag-akyat niya sa langit. And then eventually mayroong tayong inaasahan na future event, and that is the second coming of the Lord Jesus Christ. So this four gospel is the record of the first advent of the Lord Jesus Christ. Kasi labing first advent, yung kanyang unang pagdalaw sa mundo at dumalaw siya dito, nagkatawang tao siya sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. At yan ay in fulfillment doon sa lumang tipan. And then that's the first advent. And the second advent, ito yung inaasahan natin na second coming ng Panginoon. So sa mga Adventists, yun ang idea kasi ng Advent, no? Yung pagparito ng Panginoon. So sa second Advent, ang ating inaasahan ay second coming. Pagdating ni Jesus Christ, hindi na siya pupunta sa lupa para maging tagapagligtas. Babalik siya na isang hari at isang hukom. Ihiwalay ang ligtas sa hindi ligtas. Ang mga kambing sa tupa, ihiwalay na yun, mga yon. So i-establish na talaga ng Panginoon yung inaasahan ng mga Hudyo na kanyang paghari
no? Yung kanyang kingdom will reign forever and ever na, no? So when we talk about gospel, that is a good news, no? When we talk about the gospel, it is about the Lord Jesus Christ. Kung ating titingnan ang Biblia ay ang pinaka magandang kaganapan na nangyari sa tala ng Biblia ay ang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Mabuting balita sapagkat nagkaroon na ng kalutasan ang tao sa kanyang problema sa harapan ng banal na Diyos. Because of Christ, men can be saved. Because of Christ, men can be with God forever. Ang ebanghelyo, siya ay nagiging tulay, no? Ang ebanghelyo kumbaga nagdudugtong sa lumang tipan at sa bagong tipan. Dahil sa ebanghelyo, naging malinaw sa atin ang lumang tipan at bagong tipan. Si Jesus ang naging katuparan ng lahat ng mga nakasulat sa lumang tipan, yung mga pangako ng Diyos, at pagdating sa bagong tipan ay ipinakalat na ng iglesia ang mabuting balita. Dito sa ebanghelyo ay nakatala ang buhay ni Kristo. Sa world history, mangilan-ngilan lang ang mga record ng buhay ng Panginoong Jesucristo. So dito sa ebanghelyo, dito sa Biblia ay kumpleto. Sabi nga ni Juan, lahat daw ng mga pangyayari sa buhay ni Kristo, yung kanyang mga himala at ang kanyang mga aral, yun ay naitala ni Juan upang at yun ay sapat na upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapat na yun para tayo ay sumampalataya na si Jesucristo nga ang Mesiya o ang Kristo. Sa ating mga Kristiyano, ang katotohanan ito ay pinaka-pundasyon natin. Kapag walang ebanghelyo, magiging relihiyon lang tayo at magiging isang samahan na panlupa lamang. Sa ating mga Kristiyano, ang ebanghelyo ay napakahalaga sa atin. Kaya kapag mali ang ebanghelyong sinasampalatayanan, na sinabi ni Pablo sa mga taga Galacia, na nagtaka siya, nagulat siya bakit ang mga mananampalataya sa Galacia ay nahikayat ng maling ebanghelyo o ibang ebanghelyo. Sapagat ang ebanghelyo ay may kinalaman sa pagpapawalang sala natin sa harapan ng Diyos. So pundasyon ito. Kapag hindi malinaw sa atin ang ebanghelyo, ang kaligtasan sa atin ay sa pamamagitan pa rin ng relihiyon o mabuting gawa. Kaya sa ebanghelyo, tinuturo sa atin na ang kaligtasan natin ay sa biyaya sa pamamagitan ng excuse me. Tilagan muna ko Okay, so any reaction doon sa napagit ko kanina? Meron kayo nais idagdag? Nandiyan pa ba kayo? Ha? Okay, let's proceed. What is the relevance of the gospel in the previous time, present, and in the future time? Ano ang kinalaman ng ebanghelyo at bakit mahalaga na ito ay napag-uusapan? Kaya ang ebanghelyo ay hindi lamang ito pangkalahatan
na dapat nalalaman, kundi ito ay pang-personal din na karanasan. No? Kapag tayo ay nakaunawa sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ay pinapangaral yan sa marami, hanggat maaari sa lahat. Ngunit ang epekto nito ay pang-individual. No? Pang-individual. Ang pagliligtas ng Panginoon ay para lamang sa kanyang mga pinili. Ang Ebanghelyo, kapag ito ay ipaliwanag, nagkaroon ito ng impact sa ating kaligtasan. No? Malinaw sa ating kaligtasan. Kaya pag hindi malinaw ang Ebanghelyo, ang kaligtasan ay nawawala, ang kaligtasan ay hindi tiyak, ang kaligtasan ay maaring future pa. So, dapat maging malinaw sa atin ang Ebanghelyo. At siyempre, ang Ebanghelyo ay hindi lamang tayo binibigyan ng kaligtasan, tayo nagkakaroon ng kapanganakan na mag-uli, merong spiritual na paglago. Kaya isang Kristiyano, kapag naunawa ng Ebanghelyo, hindi lamang ito head knowledge. No? Dapat meron ding heart knowledge. No? And then may life application, may papamuhay, may paglago, lalong-lalo na sa mga pagsubok sa buhay. Katulad ngayon, kapag wala tayong spiritual strength and maturity, ay maaring magupo tayo ng mga problema at suliranin na kinakaharap ng mundo. Ang Ebanghelyo rin ay nagdulot sa atin ng commitment para maglingkod. Kasi alam mo, yung invitation nito sa iyo nagkaroon ka ng kaligtasan at hindi mo ito itatago. Hindi mo siya sa sarili din lamang. Ang epekto nito sa atin ay magkakaroon tayo ng commitment na ito ibahagi at ipaglingkod ang buhay natin sa Panginoong Jesucristo na siyang nagligtas sa atin. So that's the impact na merong paglilingkod. Kaya kapag ikaw ay katulad sa inyo, kaya kayo nandito dahil nag-aaral kayo. At ang epekto sa inyo ng Ebanghelyo ay ang paglago sa pananampalataya. Ngayon, sa panahon natin, dahil of course, alam natin sa kasaysayan, malaki ang naging dulot ng Ebanghelyo sa mga mananampalataya. Kaya lang sa panahon natin ngayon, meron pa kayang bisa ang Ebanghelyo? Sa palagay ninyo, may bisa pa ba ang Ebanghelyo sa panahon natin ngayon? Meron pa po, Pastor. Ano ang mga bisa ng Ebanghelyo sa panahon natin? Yung pong katotohanan pa rin dahil sa ngayon po napakarami ng mga katuruan hindi angkop sa Biblia, mga tradisyon. Yun po yung nakikitang may bisa pa rin po yung Ebanghelyo sa panahon ngayon. Okay. Si Roland, may bisa pa ba? May nakikita ka ba ang bisa ng Ebanghelyo para ito pag-aralan pa natin at paggugulan ng panahon? Di ba, Pastor, yung pagkakasali kay Jesse, marami pong iba't iba pong katuruan, saka kahit hindi po sa part ng religion, sa part naman po ng secularism, na iba't iba na ng bawat tao ng mundo, minsan kapitalism na, pero po yung kahalagahan ng pag-aaral ng buhay ni Kristo na siya po nagligtas, siya po yung katotohanan. Okay, salamat. Sister Ruth, sa tingin mo, mayroon pa bang bisa ang Ebanghelyo sa panahon natin ngayon? Opo naman po, sir. Sa panahon ngayon, may bisa pa po ang Ebanghelyo kasi sa panahon ngayon, kasi di ba po, nagaganap na yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya may bisa pa po ang Ebanghelyo kasi 'di ba po ang ano naman po ng Ebanghelyo, mabuting balita hinggil sa kaligtasan. So ang hinahanap na ng tao ngayon ay yung kaligtasan po. Okay. So
Ibig sabihin, may mga naliligtas pa ngayon. Ano? Meron pa, Pastor, kung choice nila yon kasi nga ako, sabi nga po ni Pastor Cloyd, ang ano lang sa Diyos, binigyan mo tayo ng freedom na pumili. So, di nasa tao na po yun kung hahanapin niya yung kaligtasan po. Brother Chris, meron kang masasabi sa bisa ng Ebanghelyo sa ating panahon? Meron po, Pastor. Yun po yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa pagliligtas sa lahat ng tinawag niya. So, hanggang ngayon, dapat pa rin ipangaral yung Ebanghelyo sa lahat. Kahit nga rin po sa mga Christian na, kasi ang mindsetting po kasi ng mga Christian, once na narinig, Christian na sila, Pastor, no? Once na narinig nila yung gospel, salvation, and wala. Parang iniisip nila graduate na sila doon. So ganito, ganyan. Pero I believe, Pastor, like me, every day I need yung gospel, yung ebanghelyo na may pangaral din sa akin araw-araw. To remind me, to refresh, and yun po, kung paano ako naligtas sa kapangyarihan ng ating Panginoon si Kristo sa pamamagitan ng ebanghelyo po. Okay, basta nga yung Romans chapter 1 verse 16 to 17. Kailangan na rin po, Pastor, siguro ngayon ko, intentional na rin, Pastor, ang pag-ebanghelyo. Romans chapter 1 verse 16 to 17. Romans 1:16. Ano po, Pastor? Ito. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. 17. This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith, as the Scripture says. It is through faith that a righteous person has life. Okay, so ano sinasabi diyan sa Romans chapter 1 verse 16 to 17? Ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos, di ba? Yan ay kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng mga sasampalataya sa Panginoon. So, ang kapangyarihan, kung meron mang pinakamahalagang kapangyarihan ang Diyos, ay hindi yung kapangyarihan ng himala ng mga galingan. Ang pinakamagandang himala na maaaring maranasan ng tao ay ang himala ng kaligtasan. At ang ebanghelyo ang instrumento ng Diyos para ang isang tao ay maligtas. Hindi minamagic ng Diyos sa isang taong makasalanan para sa isang iglap ligtas na kaagad. Yun ay mayroong proseso na dinadaanan. Kaya sa soteriology, meron tayong subject na order of salvation. Nakaayos ang pagliligtas ng Panginoon, hindi laging kapangyarihan na magic, yung isang pati bubuhayin palagi. Hindi ganoon, no? Kundi merong talagang prosesong ginagawa ang Diyos sa pagliligtas. Kaya sa atin ay dumating ang ebanghelyo upang ipangaral. So ang proseso na kailangan para makarating ito sa mga hindi pa sumasampalataya ay ipangaral.
At kapag ito'y sinampalatayanan, magkakaroon sila ng kaligtasan. At sa mga naligtas, sila ay mapapawalang sala. They will be justified by faith alone. So yung kanilang justification ay sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo na si Jesus ay nagkatawang tao upang tayo ay tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Okay, so let's, di ba ito? Bakit nawala ako dito? Tumawag kasi si Pastor Eric. Inayos yung schedule. Anyway, so let's go back dun sa question natin. What is the gospel's relevance in the world today? Unang-una, mahalaga ang ebanghelyo sapagkat ang mundo natin ay mundo pa rin ng mga makasalanan. This world is the world of sinners. No? Mundo ng mga makasalanan, at dahil sa makasalanan, ang kabera ng kasalanan ay kamatayan. So sa madaling sabi ay walang kaligtasan maliban na sila ay magkaroon ng pananampalataya sa tagapagligtas na si Jesus. Ang ebanghelyo ay nagtuturo rin sa atin ng katuwiran ng Diyos. Na ang Diyos ay matuwid na magparusa sa mga makasalanan. Ngunit mayroon din naman siyang biyaya para doon sa mga kanyang kinahabagan. So dito pinapakita sa ebanghelyo ang karakter ng Diyos. Pinapakita na ang Diyos ay soberano. Nasa kanya ang lahat ng pagpapasya. Sa pamamagitan ng ebanghelyo ay mayroong pagkilos ang Diyos upang kahabagan ang nais niyang kahabagan, iligtas ang nais niyang iligtas. At ang taong makasalanan ay sa sarili niya ay wala siyang magagawa maliban na siya ay kahabagan ng Diyos. At dito rin sa ebanghelyo na ating ipinapangaral ay mahalagang maunawaan natin na sa loob ng iglesia, ito ay mandato ng Diyos na kinakailangan tayong humayo at ipangaral ang ebanghelyo. Ito'y atas ng Diyos sa bawat iglesia, sa bawat mananampalataya. Sapagkat hindi natin kilala kung sino mga pinili o hinirang ng Diyos. Ngunit sa pangangaral ng ebanghelyo, yung mga pinili, mga hinirang, ay tutugon sa ebanghelyo. Kaya yun ay atas ng Diyos sa iglesia. Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng lahi. No? Yung ginamit na nations doon ay lahi, no? Ethnos. Ibig sabihin, lahat ng lahi ay dapat merong dumating sa kanilang mabuting balita. Hindi lahat ng mga lahi ay maliligtas. Katulad sa Israel, hindi lahat ng Israelita naligtas. Ngunit may mga Israelitang naligtas, kasama na dyan si Pablo. So, pero kailangan pa rin na ipangaral yan sapagkat yan ang atas sa atin. Okay? So, kaya sa panahon natin ngayon, mahalaga ang ebanghelyo na nauunawaan natin upang pag tayo nangangaral, hindi ibang ebanghelyo yung ating ipinapangaral. Kundi ebanghelyo na nakasentro kay Kristo at magliligtas sa isang makasalanan na walang magagawa sa kanyang sarili maliban na siya'y kahabagan. Question? Question kayo? Walang question? Okay. So at least maliwanag sa atin ang kahalagahan ng ebanghelyo. Yan ay buhay ni Kristo. Yan ay tala ng mga ginawa ni Kristo upang tayo ay magkaroon ng katiyakan. Siya na nga yung ating hinihintay na tagapagligtas. Sa Old Testament, ang katumbas ng Gospel sa Old Testament ay yung Torah, yung law. No? Sa Lumang Tipan, mahalaga sa kanila yung batas, yung Torah. Pero sa atin naman, sa New Testament, ang pinakamahalaga naman sa atin, na pinanggalingan ng lahat ng mga aral, ay ang Ebanghelyo. So, yung mabuting balita. Diyan nagsimula sa Gospel. Kaya yan yung unang 4 na aklat na nakatala yung mga aral ni Kristo. At
ang epekto ng ng buhay ni Kristo ay makikita natin sa Book of Acts, and then doon sa mga letters, and then yung promise niya na second coming sa Revelation. So that's how the Bible was presented. Okay. Now, mahalagang tingnan natin ang background ng pag-aaralan natin ng mga aklat, no? Kasi iba ang kanilang panahon nung sinulat ito, at iba ang kanilang kultura, iba ang kanilang lengguwahe, iba ang kanilang takbo ng kaisipan. So, titingnan natin ang mga talang ito para alam natin kung bakit noon ang kwento. To start with, ito yung panahon na kung saan ay ang mga tao, nung sinulat ito, ang mga tao ay naghihintay ng mensahe mula sa Diyos. This was a dark period of history, but it was also a time of peace. Kasi nung time na yon, meron na ba kayong subject na intertestamental period? Meron kayong subject na gano'n eh? Pag-aaralan nyo yun? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Yung record ng history natin between the Old Testament and the New Testament. Okay, so during those times ay sa ating historical record ay walang message si Lord doon. Kaya nga yung mga deuterocanonical books, yun ay hindi natin kinikilalang sinasihan ng Diyos because during those times, hindi nangusap ang Diyos sa kahit kaninong propeta. At maging ang mga Hudyo, hindi nila kinakilala yung deuterocanonical books. So during these times ay nasa panahon ang mga tao ng darkness, walang mensahe ang Diyos, ngunit payapa naman. Walang kaguluhan. Now, there was peace because no one could rise up against the mighty of Rome. Nagkaroon ng kapayapaan sapagkat walang may lakas ng loob na gerahin or labanan ang Rome. Kasi during those times, ang imperyo ng Rome ang pinakamakapangyarihan. Pagdating sa armas, ay sila'y matatag sa pakikipagdigma. Kaya nga ang Rome ay kumalat ang kanilang mga nasasakupan, yung Roman Empire. Kaya tahimik sapagkat walang tumutulog sa. Pwede naman talaga yun, di ba? Yung kaya payapa kasi walang nagrereklamo. Merong mga ilan doon na tinatawag nating zealot. Sila yung mga lumalaban sa pamunuan at ayon sa mga tala ng kasaysayan ay kasama doon dito si Joseph na asawa ni Mary, si Judas, and the rest of other disciples na maaaring sila ay naniniwala na kailangan ng ipabagsakin ang imperyo ng Roma. Ayon sa mga pagsasaliksik, yun daw ang naging motivation ni Judas bakit niya ipinagkanulo si Jesus. Ang kanyang reason is because Jesus Christ is really the Messiah. And ang kanilang kaisipan, ang Messiah ay isang mandirigma na makikipaglaban para sa bayan niya. Hindi ganoon ang nangyari. Hindi siya lumaban. Hindi niya ginamit ang mga anghel, kundi tinupad niya ang layunin ng Diyos. Ano yun? Ang layunin na iligtas ang tao sa kasalanan. Hindi iligtas sa pagkakaalipin ng Roma. Mas malalim ang naging mission ng Panginoon kaysa mission itong mga lumalaban sa gobyerno. Okay? Question? May mga tanong kayo? Ito tayong background na ang mga panahong yon, ang mga tao ay
walang malay-malay na dumating ang Panginoong Jesucristo. Nagkawang tao maliban kay Mary at ilang mga personalidad, si Joseph, ang mga shepherd, yung Magay, yun, siguro sila lang. Kasi si John the Baptist, mga nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Nung panahon yun, nung manguna ang mga taga-Roma, pinalitan nila ang paghahari ng Griego, yung Greek Empire. Kasi yung Roman Empire, isa yun sa mga naging kahati doon sa empire ni Alexander the Great. Kasi yung mga niya, yung kanyang mga generals ay lahat ng nasakop ni Alexander the Great noon ay naghati-hati sila. At dahil doon ay nagkaroon ng paghina ang Greek. Pero ang naiwan naman ng Greek Empire yung language, yung salita. No? Kaya yung salin ng Biblia ay nasulat sa salitang Griego. At sakto naman sapagkat yung salitang Griego ay umaangkop sa mga mensahe ng Ebanghelyo. At yung sa Roma naman, nangyari naman sa Roma ay angkop kumbaga nakatakda talaga na maghari ang Roma sapagkat ang kamatayan sa panahon ng Roman Empire ay sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Kaya si Jesus ay napako sa krus bilang fulfillment ng prophecy. So lahat ng yan ay nangyari ay tinakda ng panahon ng Panginoon. The iron heel of the Roman Empire was everywhere. Kaya dahil sa paghina ng Greek Empire ay ang Roma naman ang siyang lumakas at marami silang sinakop na mga lugar. Kaya lumaki yung kanilang nasasakupan. And because of this, yung mga tao ay nagkaroon ng mabigat na suliranin sapagkat sila inaalipin ng mga sundalong ng Roma at wala silang magawa sapagkat lahat ng kapangyarihan ay nandoon na sa emperor. And the Jews interpreted the Messianic hope in terms of political. Kaya dahil doon sa sitwasyon na ang political control ng Roman ay matindi sa panahon nila, ang kanilang inaasahan because of their sufferings under the rulership of Rome ay they are expecting a political leader na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Doon sila palalayain. But alam naman natin, hindi yun talaga ang reason kung bakit si Jesus Christ ay nagkatawang tao o napunta sa lupa. Kundi para tayo magkaroon ng freedom, hindi sa politika, kundi sa kasalanan. Si Herod, Herod the Great is the Roman appointed king of Judea. He was appointed, si Herod, sa Judea. Kaya during the time of Jesus Christ, si Herod ay ang siyang mayroong kapangyarihang politikal upang humatol sa mga nagkakasala o lumalabag sa Roman government. And then the Jewish people have been allowed to retain some self-government in the form of Sanhedrin. But despite of that, ang Roman government ay meron din namang pagrespeto sa Jewish community. Sa katunayan ay binigyan nila ng kapangyarihan ng Sanhedrin para mamahala sa usaping pangrelihiyon. Nung panahon ngayon, meron tayong 4
ng mga Jewish groups or factions sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Una na dyan, yung mga Sadducees. Sadducees. Ano yung mga Sadducees? Sila yung mga conservative aristocrats. The priesthood was drawn from their ranks. Kumbaga, mga Sadduseo ay mayroong mga kapangyarihan. Kung ikaw ay mas mataas ang posisyon, ay meron kang tinig, no, sa gobyerno. And itong mga Sadducees, naniniwala sila sa Torah lamang or doon sa Pentateuch, yung law. Wala na silang pinaniniwalaan. Yun lamang Torah. Kumbaga sa ating nga gospel sa New Testament gospel. Sila, ang kanilang pinaniniwalaan, yun lang first 5 books o yung Pentateuch. Okay, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So yung 5 na yun na ang kanilang nagiging batayan sa kanilang paniniwala. Ito, ang mga Sadducees, naniniwala sila na walang pagkabuhay na mag-uli. No? Walang mga demonyo o mga anghel. So sa makatwid, hindi yan totoong Misaya. No? Sa kanila, sa mga Sadducees. And they support the leadership of Herod. Kakampi nila yan si Herod. Pangalawang grupo, meron tayong una, Sadducees. Pangalawa, mga Pharisees. Ang mga Pharisees naman, sila yung mga tagapagturo. Sila yung nag-i-interpret ng kautusan, ang mga Pharisee. Isa na dyan si Pablo, di ba? Doctor of law yun eh. Pagdating sa kautusan, ay alam niya yung kahulugan ng kautusan. They felt that the law needed to constantly be reinterpreted and applied to their modern time. Kaya yung mata sa kanila ay mahalaga kahit sa panahon nila ay tinabisa din. They upheld the law of Moses but were more focused on the oral tradition passed down. Nangahawakan nila yung law of Moses pero meron pa silang mga idinagdag na mga kautusan. Yan yung 613 na dinagdag nila. All in all, mga 600 laws yun eh. Kasama na ceremonial laws, na magiging guidance nila sa kanilang pamumuhay bilang mga Hudyo. Napakarami nun. And kinakailangan nilang sundin yun. And usually, ginagawa lang nila yon pero hindi naman, usually sila ang nagbigay ng kautusan pero sila rin ang lumalabag. Ang mga Pariseo, sila ay against. Kung ang Sadduceo ay kakampi ni Herod, ito naman ay kontra kay Herod. So, ano nga yung una? Sadducees. Pangalawa, Pharisees. 4 lang naman ito. And then, pangatlo, mga Herodians. From the word itself, Herodians, galing sa salitang Herod, no? Mga Herodian, sila yung mga Hudyo na kumbaga sa panahon natin ay DDS. Mga DDS sila. Sila yung ano ba tawag sa DDS? Duterte diehard supporters. Diehard supporters. So, yun. Parang gano'n, no? Ano yun, full support sila kay Herod. So, ito yung grupo rin sila, isang grupo rin yun. And then, they favored political power rather than religious influence. Sa kanila, ang mga Herodian ay mas naka-incline sila sa mga political leaders at hindi sa mga religious influence. And then, pang-apat, yung nababanggit ko kanina, zealots. Ano yung mga zealots? Yung mga zealots, sila yung mga Hudyo, mga patriotic Jews, no? Na sila ang gumagawa ng mga paraan para pabagsakin ang
ang Roma at si Herod. Ang paniniwala ng marami ay si Judas kasama diyan at si Joseph nga raw. Ay sa mga nababasa ko si Joseph na asawa ni Mary, kaya maagang nawala yun. Isa rin daw yun sa mga zilot. Isa siya sa mga napako. Kaya hindi na niya nagabayan si Jesus Christ na lumaki. Yun ang mga ayon sa mga natatalang pag-aaral. Ang mga zealots ay sila yung mga responsible for riots and uprising, including the uprising that led to Jerusalem's destruction in AD 70. So sila yung mga rallyista noong panahong yun. Sila yung lagi nasa kalsada. Kung i-relate natin sa panahon ngayon, meron silang mga ipinaglalaban. At mga Hudyo ito, pero lumalaban sa gobyerno. Sila rin ang nagpasimuno doon sa destruction of Jerusalem noong AD 70. And many of the disciples were probably zealots, viewing Jesus as the promised Messiah who would establish a political kingdom. So, yung binabanggit ko kanina, meron silang ideology bago sila naging disipulo ni Kristo, meron silang ideolohiya laban sa gobyerno, laban sa Rome at kay Herod, no? At nung dumating nga si Kristo, nakita nila based doon sa kanilang observation, based doon sa kanilang experience, ay wala silang pag-aalinlangan na si Jesus Christ nga yung Messiah. Ang orientation nila ng king or Messiah ay parang katulad kay David. Mandirigma. So, kasi mayroon silang historical background na nagpapabagsak sila ng mga kalaban sa pamagitan ng giyera. So they are also expecting that the Lord Jesus Christ will continue that kind of uprising against the government during those times. And lahat sila ay nagkamali, no? Nagkamali sila na isipin na si Kristo ay isang political leader na siyang lalaban sa gobyerno. Kaya nung siya nililitis, yun ang mga akusasyon sa kanya. Lumalaban siya sa gobyerno. Now, ang mga zealots were despised the Sadducees and Herodians. Nagagalit ang mga zealots sa mga Sadducees at mga Herodians for their complicit dealings with Herod and viewed the Pharisees as too pacifistic. Kaya ang mga zealots ay bagamat mayroon silang sariling grupo ng mga Hudyo, ay kinakalaban din nila ang ilang grupo. Kasama dyan yung Sadducees group at Herodian groups, no? Okay, so yun yung background. Dapat makita natin sa panahon na sinusulat ang gospel. Any question? At least, magkaroon tayo ng idea nung time na sinusulat yung gospel. Mayroon kasing meron silang inaasahan na nangyari kay Jesus Christ. Si Jesus Christ nga yung fulfillment. Pala si Brother Jesse nasa Lubo. Ay ginagawa siya. Okay, so any questions or background doon regarding sa background ng ating pag-aaralan? Jesse, meron ka question? Wala naman po. Ako doon sa pala Roman Empire sa Praia
panahon ni Kristo na ipako, yung pala yung mga parusa. Oo. Parusa. Ibig sabihin po, bawat pamumuno, may iba't ibang klase ng parusang kani-kanila. Yun, oo. Kaya po ng Saudi, binabato. Oo. Sa Roman Paris pala po ay ipinapako. Yun ang pinaka worst na parusa. Lalong-lalo na sa mga sino. Nakakatas po nila yun sa bawat namumuno. May iba't ibang uri ng pagpapako sa kanila eh. Merong yung baba lang. Takusan ay nakapako ka pero nakabaluktot ka. Kumbaga, kahit hindi ka ipako, doon pala sa pagkabaluktot mo, hindi ka na makahinga. Mababa lang yun. Pero yung katawan mo doon nakabaluktot at nakahang doon sa cross. Ayun po, nakapako kay Jesus. Mataas po yun. Kay Jesus Christ ay hindi ganun kataasan. Based doon sa mga pag-aaral, ano yun hindi katulad sa nakikita natin na napakataas. Yun ay ano lang, abot kamay. Kaya nga si Mary ay nung siya lumapit kay Jesus nahahawakan niya kanya. Dahil doon po sa base sa pelikula na ginawa ni Mel Gibson, mataas po. Oo, mataas. Pero doon sa mga records kasi ng mga pinapako, yan ay ang taas niyan siguro mga nasa 6 to 7 or 6 to 7 lang o 8. Yan lang po baba. Pa lang. Kaya nga nung pinako siya ay madaling naiabot sa kanya yung naiabot agad sa kanya. Hindi siya ngawit. Pero yung kanyang pagkakapako, yan ay yan ay theory lang. Yung kanyang pagkakapako ay masyadong complicated dahil sa nakabaluktot na siya. Meron kasi ako mga pictures noon nakabaluktot siya and then nakapako yung kamay tapos yung paa nakagilid. Kung bakit hindi siya nakapako ay hirap na siya sa kanyang sitwasyon kasi yung ngalay. Tapos si Jesus Christ, bukod pa doon, pinako pa siya. Kaya marami noon ay hindi na nga umaabot sa krus, patay na kasi sa sobrang hirap. Patay na agad sa krus. Saan sa pinako? Sa palad ba o sa may pupulsuhan? Dalawa ang andiyan pala daw nila. Si Kristo ay pinako sa may pulsuhan. Kung sa may sa may kamay, maaring mapunit kasi yun Pero sabi naman nila, sa kamay kasi may tali. Dito, tinatalian ito para hindi siya malaglag. Pero kung dito naman kasi sa may pulsuhan, kahit walang tali yun, ay makakayanan niya. Kaya nga si Jesus Christ, kung walang tali yun, ay hirap na hirap sa talaga yun. Ganun din po, Pastor, yung pagkakapako doon sa dalawa. Yung may pako. Pako? Ganun, pagkakaparusa. Ano no? Doon po sa dalawang pinako, sa kaliwat kanan ni Jesus. May takong pinako. Kaliwat kanan? Ganun din po, pagkakaparusa sa kanila. Oo. Maintindihan. Tanong mo? Po sa pinako, doon sa dalawang kasabay niya pinako, doon sa kaliwat kanan, ganun din po yung pagkakaparusa sa kanila. Parehas kasi lahat ng mga pinapako doon ay mga tinuturing na kriminal. Kaya lang si Jesus kasi ay iba yung trato sa kanya dahil mayroong panlilibak pa sa kanya At siya daw yung hari ng mga Hudyo. Hindi sa direktang pinako. Mayroon pang kasamang panlilibak sa kanya. At ayon sa mga pagsasaliksik, hubad siya doon. Hinubaran.
Baga, kaya yung mga babae, medyo malayo ang distansya kasi nahihiya. Nakakahiya makita si Jesus na hubot-hubad. Kaya lahat ng kahihiyan ng Panginoon ay naranasan niya. Yan ay dahilan sa yung kahihiyan na para sa atin ay inako niya. Yan ang mabuting balita. Okay, so kung wala, mayroon pa bang mga nais na ano? Ano ba mga natutunan natin ngayon before we close? Roland? Background lang tayo kasi. Ano pa yung pastor? Ano yung mga tumatak sa ating isipan doon sa mga na-discuss natin ngayon? Kasi background ng ating pag-aaral sa For Gospel. Sa akin po ay yung Hoga po ay yung tawag din. Yung iba't iba pong uri ng tao noon before po nung time na sinulat ang For Gospel. Yun po ang kumbaga po, yung sa iba po parang narinig ko na po sa iba. Pero ito po yung parang sabi sa'yo, ano po yung stand nila, kung bakit ganun ang tingin nila kay Jesus, kung saan nangangarad. Parang yun po, kahalagahan ng background noon na ito pala yung kaya yung mga paratang din po kay Jesus noon ng mga Sadduceo, yung mga Pariseo, kaya talaga dahil ganun ang kanilang stand. Okay, si Brother Chris. Brother Chris, sadya pa? Dito pa po, Pastor. Ano yung mga mahalagang impormasyon o mga aral na makakatulong sa atin upang unawain ang Ebanghelyo? Siyempre po, Pastor, unang-una yung Biblia. Pinaka-sole authority natin po sa ating pananampalataya. Marami po kasing, di ba nga, Pastor, di ba? Maraming nag-deny na ang Biblia ay hindi na salita ng Diyos. So, yan din po ay means of grace po natin sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. And then pangalawa, yung ating syempre personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang kanyang espiritu na nagagabay sa atin araw-araw. Okay. Si Sister Ruth nawala eh. Okay. Magwakas na tayo. Wala naman na siguro mga questions. At least may mga natutunan tayo ngayon. And then next week, we will proceed doon sa mga books. At mayroon tayong background doon sa pag-aaralan natin. Yung ating tubo ng kasipan ay nakakonekta dito sa background ng sinulat ito ng mga apostol. Kaya yung mga terms na kami sa gospel ay mayroon na tayong idea. Diba? Sige, tayo ngayon ay kung magwakas na, hilingan natin si Chris para sa pangwakas na panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito, sa buhay ng bawat isa sa amin na nandito. Itinaon mo ayon sa iyong itinakda na kami
tipon-tipon po ulit sa kabila ng aming mga suliranin, sa aming mga dinadaing na sakit, sa aming mga problema, ay nandyan po kayo palagi na nakaantabay, handang tumulong sa amin, nakaalalay sa amin sa paglagong spiritual po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay i-bless niyo po ang bawat isa sa amin, nasaan man po kami, protektahan laban sa mga sakit, sa mga gawain ng aming kaaway, sa mga nangangailangan ng kagalingan, lalo-lalo na po sa panahong ito. Sa aming guro ay yung inilagay sa aming mga harapan ay inyo po siyang paigingin yung kanyang pakiramdam ng aming Pastor Jowin. At ganoon din po, Panginoon, sa mga nangangailangan ng kagalingan ngayon. Sa aming mga pisikal na pangangatawan, palakasin niyo po ang aming mga resistensya, ang aming mga pangangatawan. Ang aming mga kinakain, Panginoon, ay basbasan niyo at gawin niyo pong kalakasan ng aming katawan, Panginoon. Hindi lang po sa aming kaisipan, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa ibinigay niyo pong mga katuruan sa amin. Sabi niyo yung pong ebanghelyo ay inyo pong kapangyarihan sa pagliligtas sa pang-araw-araw po namin. Panginoon, i-bless niyo rin po ang aming mga professor din po, Panginoon, sa mga susunod na schedule, Panginoon, ng Word God. At i-bless niyo po sila ng knowledge and wisdom, Panginoon, Lord God, maging sa kanilang mga pangangailangan din po, Panginoon. Maraming salamat po sa kapwa ko po estudyante na dito rin po, Panginoon. At sa mga hindi pa po naka-attend, Panginoon, gawa ng po na may mga importanteng lakad po. Nasaan man po sila, Panginoon, hindi po silang protektahan. At nawa po maka-attend din po sila sa mga susunod na Sabado o susunod na schedule po namin. Kayo po ang gumawa ng paraan upang aming mga schedule po, Panginoon, ay maging compatible din po sa aming mga aralin po at hindi po mapabayaan ang aming mga pag-aaral. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Amen. Sa magandang tanghali. Umaga pa lang. May record man, i-send ko na lang sa is na mga classmates natin hindi nakasama, pwede nilang i-record.